Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyo? Sa episode na ito, malalaman natin ang misteryo sa likod ng isang lumang bahay na bato at ang kakaibang pagkatao ni Lola Nena. Isang araw may nakita si Lola Nena na diary na puno ng mga alaala na hindi niya matandaan. Sa kanyang paghahanap ng sagot, natuklasan niya ang isang madilim na sikreto na magpapabago ng lahat. Huwag kayong bibitaw dahil sa dulo ng kwento, malalaman niyo kung sino talaga si Aling Sela at ano ang kanyang koneksyon kay Lola Nena. May nakwento sa akin noon yung lola ko na kwento ng isang matanda na kilala niya. Ang pangalan ng matanda ay Lola Nena. Noon daw medyo malakas pa si Lola Nena ay manghihilot ito. Sabi ni Lola, may napapansin daw sila kay Lola Nena noon na hindi nila maipaliwanag. Lagi raw itong bumabalik sa isang lumang bahay na bato sa bayan. Hindi naman daw mayaman si Lola Nena para doon tumira, pero lagi siyang nakikitang pumapasok doon. May nagtanong daw kay Lola Nena kung bakit lagi siyang pumupunta doon. Ang sabi raw ni Lola Nena ay may hinahanap siya doon, isang babae na nagngangalang Aling Sela. Nagtaka raw yung nagtanong kasi ang alam nila ay walang nakatira sa lumang bahay na bato. Doon nagsimula ang pag-aalala ng pamilya ni Lola Nena. Akala nila ay nababaliw na si Lola Nena. Isang araw daw ay may nakakita kay Lola Nena na umiiyak sa labas ng lumang bahay na bato. Nagtanong daw yung nakakita kung ano ang problema ni Lola Nena. Ang sabi raw nito ay may naghahanap sa kanya na isang babae. Nagtaka raw yung nakakita at nagtanong kung sino ang naghahanap kay Lola Nena. Ang sabi raw ni Lola Nena ay yung babae na nawawala. Doon na raw natakot yung nakakita at sinamahan pa uwi si Lola Nena. Isang beses daw na naglalakad si Lola Nena sa bayan ay may lumapit sa kanyang pulis. Nagtanong daw yung pulis kung kilala niya yung nawawalang babae. Sabi raw ni Lola Nena ay hindi niya kilala at nagmamadali siyang umalis. Pag-uwi raw ni Lola Nena ay takot na takot ito at sinasabi na may naghahanap sa kanya. Doon na nagpasya ang pamilya ni Lola Nena na magpatingin sila sa albularyo. Sabi raw ng albularyo ay wala naman daw kakaiba kay Lola Nena. Maliban sa may bumabagabag sa kanyang konsensya, hindi raw maintindihan ni Lola Nena ang ibig sabihin ng albularyo. Isang beses daw na bumalik si Lola Nena sa lumang bahay na bato, ay may nakita siyang mga gamit sa isang kwarto doon. May mga damit, sapatos at iba pang personal na gamit. May nakita rin daw siyang diary na nakalagay sa isang lamesa. Binasa raw ni Lola Nena yung diary at nagulat siya dahil sulat kamay niya yung nakasulat doon. Ang sabi raw ni Lola Nena ay hindi niya maalala na sumulat siya ng diary. Binasa raw ni Lola Nena yung mga entry sa diary pero hindi niya maalala na nangyari sa kanya yung mga nakasaad doon. Karamihan daw sa mga entry ay tungkol sa mga nangyayari sa buhay ng may-ari ng diary. Mga simpleng bagay na hindi na matandaan ni Lola Nena kung nangyari ba sa kanya. Ang huling entry raw sa diary ay tungkol sa isang babae na nagngangalang Aling Sela na tumira sa bahay na bato. Ayon daw sa diary ay may nangyaring hindi maganda kay Aling Sela at nawawala ito. Ang sabi raw ni Lola Nena ay hindi niya matandaan na tumira siya sa bahay na bato at lalong hindi niya matandaan na may tumira doon na Aling Sela. May nakita raw si Lola Nena sa dingding ng bahay na bato, isang mural na hindi niya napansin dati. Lumapit daw siya at tiningnan kung ano yung nakapinta sa dingding. Ang nakalagay raw doon ay isang babae na nakatayo sa gilid ng bintana. May isa pang babae na nakatayo sa likod niya at tinutulak siya. Nakita raw ni Lola Nena na bumagsak yung babae sa bintana at nabagok yung ulo niya sa sahig. Nung tiningnan daw ni Lola Nena yung mukha ng babae na tumulak doon sa babae sa bintana, ay nakita niya ang sarili niya. Doon daw niya naalala na siya ang may kasalanan sa pagkawala ni Aling Sela.
Nung maalala daw ni Lola Nena ang lahat, ay biglang may lumitaw na nilalang na nag-aanyong tao. Ang tawag daw sa kanya ng nilalang ay Lola. Ayon daw sa nilalang ay siya ang pumatay sa totoong Lola Nena. Ang pangalan daw ng nilalang ay Aling Sela. Isa raw itong aswang na naganyong tao at nagpakilala sa totoong Lola Nena. Nung makuha raw niya ang tiwala ni Lola Nena ay sa kanya ito pinatay. Nangyari raw ang lahat sa lumang bahay na bato. Doon daw nagpunta si Lola Nena para maghilot sa isang buntis. Pero ang hindi niya alam ay isa itong aswang. Nung maalala raw ni Lola Nena ang lahat ay doon nagalit si Aling Sela. Kaya raw siya bumabalik sa lumang bahay na bato ay dahil may bumabagabag sa kanyang konsensya. Sa kabila ng pagiging aswang ni Aling Sela ay may natitira pa rin daw konsensya si Lola Nena. Nagkaroon daw ng labanan sa pagitan ni Lola Nena at Aling Sela. Pero dahil matanda na si Lola Nena ay hindi niya ito nakayanan. Nagawa lang daw niyang makatakas dahil natamaan niya ng kutsilyo sa mata si Aling Sela. Nung makalabas daw si Lola Nena sa bahay na bato, ay doon niya nakita na may nakapaskil na nawawala siya. Nagsumbong daw si Lola Nena sa mga pulis at nagawang mahuli si Aling Sela. Giniba yung lumang bahay na bato. Pero sabi ng mga nakatira malapit doon ay may mga nilalang na naglalakad-lakad sa paligid ng lugar. Ayon sa mga nakakakita ay kamukha ni Lola Nena yung nilalang na naglalakad doon. Si Lola Nena naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay pero lagi niyang sinasabi sa mga tao na mag-ingat sa mga aswang. Dahil kahit na matanda ka na ay pwede ka pa rin nilang mabiktima. Mga kaibigan, ang kwento ni Lola Nena ay nagpapaalala sa atin na ang mga lihim ay laging may paraan upang lumabas kahit gaano pa ito katagal maitago. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload at tandaan sa dilim ng gabi baka may nagmamasid sa'yo.